Get ready to buy because we're here to drive. Nice and light. Going back. But surely give you a day that is bright as a light. Time for the group that is buying. So come and join us. After riding takes night. We are the Fantastic Group 5! Have you ever felt running towards things, pero it seems very unusual? Yung parang nandun ka na, pero may hinahanap ka pa. Great thing, there are plenty of things that becomes your inspiration and will lead you to the right essence of life. Ikaw, what keeps you going? Bibigyan naman kayo dyan. Sino mga interview nyo? Ano lang po yung body, papakita lang po namin yung Buhay. buhay po dito tsaka po yung pwede po namin. So sa ngayon, pagka Sunday, walang bata pinalalabas ng kanilang bahay. So, kailangan nyo pumunta rito by Monday up to Friday. Okay. May stop tayo, ano? Opo, Para sila salamat yung po. sasabi sa inyo kung ano oras sila pwede palabasin. Okay po. Okay. Thank you po. Salamat. Oh my gosh. Pero pwede na din. Guys, umuwi na tayo. Mag-swimming na. Umuwi na po. Mga kapuso, uuwi na po kami. Guys, back up tayo. Wala tayong magagawa today. Tara, hanap tayo. Kaya ba natin today? Hindi na po. Uy, saan tayo maghahanap? The struggle is real. It was supposed to be. Be successful eh. Pero ano yon? Ano? Ang topic po namin today is teenage pregnancy. Ayun na lang isip natin. Tawan-tawa. Dalawa po kasi yung buntis sa amin. True. Yung isa po dito, 3 na anak. Ano? Batang ina. Be, kaya ba natin today? Isa si nanay sa umantig ng puso namin habang kami ay naglalakad papunta sana sa aming susunod na destinasyon. Siya si Nanay Julieta, 66 na taong gulang. While we were walking, we saw her tired face. She was sitting beside the kid who genuinely smiled at us. Ang galing, di ba? Sa kabila ng pagod, nakangiti pa rin sila. We noticed that they were selling discarded vegetables. Gusto pa naming malaman ano ba talaga ang nasa likod ng mga pagod at ngiti nila. Kaya lumapit kami at humingi ng permiso upang malaman ang storya sa likod nito. Yan, ito buhay namin. Magtinda para kumain,
tandaan niya na. Oo, senior citizen na siya. Tapos sabi niya pa nga, di ba, kagagaling niya lang sa trangkasa. Tapos nagtrabaho siya agad. Sa ano po, ano niyo po yung mga bata? Apo kong tunay, kasi ang nanay nilang panganay na anak ko yun, namatay sa atake sa puso. Okay po. Eh, yung father po nila, nasa Tatay nila, ewan ko, nag-construction, noong buhay pang anak ko, na parang baga sa war silang saglita na parang walang pakialaman, pero nauwi din doon. Ngayon, nung namamatay ang anak ko, wala na rin siya. Pinabayaan na rin yung mga anak niya. Realize ko doon na minsan kasi may mga parents na kahit gustuhin man nila tumulong, alam mo yun, parang they cannot help kasi parang hindi nila kayang masustain kasi sarili pa lang nila, hindi na nila kaya. And ayun talaga, when tayo, syempre, pag as teenagers, syempre, kailangan din mag-inasa natin sa atin. Kasi, syempre, pag bumuo tayo ng pamilya, dapat stable ka muna, sarili mo pa lang. Before mag-settle into anything serious, dapat may capabilities ka to support. Yes. Paano po kayong nagtitinda dito? Nagtitinda, magtatatlong buwan na lang. Kasi bago pa lang kami na napagayak dito eh. Ano po yun? May binabayaran po ba kayo sa pwesto niyo dito? Hindi po, nang-reject po kami. Yung mga tapon ng mga mayayaman dyan, gulay yan, siya namin hiningi, pero hindi naman marumi. Inuugasan namin. Kaya magaganda nga, di ba? Yun. Nakakabenta naman po ba kayo? Kakabenta naman para makakain. Eh, yung mga bata po, nag-aaral pa po ba sila? Oo, yung tatlo, ito hindi kasi special to. Itong tatlo kong apo, nag-aaral sila. Dalawang grade 3, isang kinder ito. Yan. Saan po siya nag-aaral? Dito, sa elementary, sa San Vicente. Nakakabilib kasi yung napapagsabay niya yung yung pagtatrabaho at pag-aalaga sa mga apo niya. Yan. May anak naman ako, tumutulong. Siyempre may mga pamilya rin. Apo. Kung ano lang may ako, siyempre hindi araw-araw, di ba? Kada sweldo lang, nabibigyan kami. Marami akong anak, kaso lang, may mga pamilya rin eh. Naintindihan ko rin sila. Saan po kayo nakuha ng lakas ng loob para po Ang mga apo ko, sila ko talaga. Kung wala sila, makawala na rin ako. Ang edad ko na ako, 66. Kaya ko, isin ko ang buhay na ganito. Nung pahilingi dyan, nang reject dyan, para kumain kami. Totoo lang anak, mga anak ko na rin kayo. Ito yan sinasabi ko. Ayaw ko namang utusan mga apo ko magnakaw. Dalong masama, di ba? Di baling mabalitaan ng mga iba kong pamilya na nanghihingi mga ko. Tama lang. Kasi ayaw ko rin manihingin sa kanila lahat. Yung ama lang ang kinagagalit ko. Oo, pero kasi parang neglected na sa kanya yung lalaki. Sabi niya nga kahit okay na, kahit hindi na magbigay, basta ma-realize niya yung mga ginagawa niya sa buhay. Yes. Sila naman ang akin. Pwede po ba namin ma-interview yung mga bata? Yung mga bata naman, okay naman sila. Masaya naman. Pag kumita sila, binibigyan ko naman sila ng gusto nila. Binibilang ko naman sila ng kaya ng pera namin. Magpapasko nga eh. Doon kami may pag-asa. Siyempre marami mamimigay ng Pasko, di ba? Doon kami, malapit na ang Pasko. Yan lang ang asahan namin. Patapos na ang araw namin, bitbitang mga aral mula sa kwento ni Nanay Julieta na hindi namin inaasahang matutunghayan. For the time we were thinking what to do next, someone caught our attention. Sa gilid, may para bang abala sa kanyang ginagawa at tila bang may hinahabol itong oras. Hey guys! So today, yes. So today, A, B. Mapapaganon ka na lang eh. so today, Yeah. going to know the story about a vendor. Yeah. So right now we are here near Jollibee sa Santo Domingo, and we saw Child vendor. Yeah. Nagpipilitan siya ng kalaman. yes. So today, we're going to
interview yan. Yes, to know the story behind that kid. Kung bakit siya nagtitinda ng palamares. So, Yes. then, Edad. edad. Ilang taon? 12 po. Anong grade mo na? 3. Nakapagtigil po ako. Bakit? Wala pong birth certificate. Walang birth certificate? Opo. Ilang kayo magkakapatid? 10 po. 10? Pang ilan ka? Pang 5. Oh, nagulat ako at first kasi at a very young age, kaya niyang i-manage yung cart nila, nung ganon, kasi siya pa yung nagsindi nung gasol. Ako, nung 12 years old ako, hindi ko yung kaya. Oo, hanggang ngayon niya, hindi ako marunong Kaya magluto. tinanong ko siya if may kasama siya. Nagulat ako nung hindi ko na-expect na younger than Yes. yung kasama Oh, niya. yes. Siya na pala yung kuya. Yes. Kala ko accompanied ba siya By an someone elder. Yes. older than him. Yun. Ano sabi naman niya, di ba? Pupuntahan siya ng parents niya. Pero bakit parang mas pinuuna pa yung mga bata? Bata, yeah. Tapos sila pa yung nagkikerry ng mga sobrang bigat. Like, Sila yung nagsusumikap kaysa sa matanda. Hindi, pero not really. Feeling ko parang they got used to it na rin. Yes. Kasi Or yun yung lagi nila. Pwede sila na rin yung nagpresinta para ganun. makapagpahinga yung mga magulang. Sila. Or di natin alam, di natin outside that, baka may ibang ginagawa yung parents. Kasi nga, we can judge. Oh, we can't judge someone through just what we see. Yeah. Nasaan yung mga kuya mo, ate mo? May asawa na po. ilan na lang kayo sa bahay? 6 na lang po. Nag-aaral kayo? Yung iba nag-aaral pa? Opo. Ikaw, babalik ka pa lang sa school? Nag-aaral pa po ako. Ay, nag-aaral ka pa. Saan ka nag-aaral? Sa Malabang po. Nasa Malaban, taga Malaban ka. Opo. Ilang taon na kayo nagtitinda dito? Matagal na po. Tagal mo. Pero, ayos naman ba yung pagtitinda dito? Opo. Malakas ba benta? Hindi naman po masyado. Ilan taon ka na nagsimula kayo magtinda? 11 yata. Last year. Last year. Ano ka, modular? Modular. Isang linggong module, tapos isang linggong May paso. Opo. Nakakapaglaro ka pa naman. Opo. Ilang araw ka nagtitinda dito? Minsan po, di ako nagtitinda. Kapatid ko po. Papahinga. Imagine, di ba pagod ka, tapos harap ka sa maraming customers with a smile. Yes. Tapos parang sobrang hirap. Kasi tayo estudyante pa lang, tapos sila ganun na. How about the others na estudyante na nagtitinda pa? Pagtapos ka, anong pangarap mo sa buhay? Naging sundalo po. Sundalo. Bakit? Para po makatulong. Anong pangarap mo para sa pamilya mo? Maging maayos po mga nila. Kapatid mo? Bakit mo sila tinutulungan ng trabaho? Para po panggastos. Pangaral niyo rin, no? Opo. Kung bibigyan ka ng parents mo ng okay na yun, ngayon hindi ka magtitinda, ano yung gusto mong gawin ngayon para Huwag ano po. Pagpahinga po sa bahay at maglaro. Pagpahinga po sa bahay at maglaro. There are a lot of things na masasabi natin na we are lucky and privileged enough to live in this world. Even though we are surrounded by the stressful things every day, we cannot deny the fact that we are still blessed. Childhood must be the most tiring yet enjoyable milestones in our lives, but we can carry it and share those moments to our future child. Habang bata ka pa, let's not force ourselves to be mature. Sabi nga nila, Don't be shy to feed your inner child.